Magandang araw! Ako po si Teacher Ronaldin Dila Cambra, ang magbabahagi sa inyo ng isang estratehiya na maaring gamitin natin sa pagtuturo ng ating mga aralin sa iba't ibang asignatura. Ang estratehiyang ito ay ang paggamit ng Blueket. Bago natin pag-aralan kung paano gamitin ang Blueket, atin munang alamin kung ano ang ibig sabihin nito at kung ano-ano ang mga layunin ng Blueket. Ang Blueket ay isang platform ng gamified learning na nagbibigay ng mga trivia at pagsusuri para sa pakikilahok at pagsusuri sa silid-aralan. Ito ay nagbibigay ng interactive at masayang mga mode ng laro kung saan maaaring mag-host ng mga laro ang mga guro sa pamamagitan ng mga set ng mga tanong at nakikilahok naman ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsagot sa kanilang mga sariling aparato. Narito ang mga layunin ng Blueket. Una, pakikilahok at pagsusuri sa silid-aralan. Layunin ng Blueket na mapalakas ang pakikilahok at pagsusuri ng mga mag-aaral sa silid-aralan sa pamamagitan ng mga trivia games at review activities. Ang pangalawa ay ang pagpapalabas ng interaktibong pag-aaral. Layunin ng Blueket na magbigay ng interaktibong karanasan sa pag-aaral sa pamamagitan ng gamified learning platform na nagbibigay ng iba't ibang mode ng laro para gawing mas engaging at masaya ang pag-aaral. Pangatlo, pagpapahusay sa pag-aaral. Layunin ng Blueket na mapahusay ang pag-aaral sa pamamagitan ng pagpapadali ng access sa educational content at pagbibigay ng mga fun elements na makakatulong sa mas mabisang pangunawa ng mga konsepto. Ang pang-apat, personalisadong gamified experience. Layunin ng Blueket na magbigay ng personalisadong karanasan sa gamified sa silid-aralan kung saan ang mga mag-aaral ay maaaring pumili ng mga karakter at makaranas ng iba't ibang challenges at rewards. At panglima, pagsasanay sa konsentrasyon at pag-iwas sa hadlang. Layunin ng Blueket na magbigay ng mga puzzle-like games na nagtutok sa konsentrasyon ng mga manlalaro at nagtutulak sa kanila na iwasan ang mga hadlang at kaaway sa laro. Sa pangkalahatan, ang Blueket ay nilalayon na mapalakas ang pakikilahok ng mga mag-aaral, mapabuti ang kanilang pag-aaral, at magbigay ng masaya at engaging na karanasan sa pag-aaral sa pamamagitan ng gamified learning platform. Ang paglikha ng isang quiz gamit ang Blueket ay isang simple at madaling proseso. Narito ang mga pangunahing hakbang sa paglikha ng isang quiz gamit ang Blueket. Una ay hanapin natin ang Blueket sa Google Chrome. I-type lang natin ang Blueket. Then, enter natin. So, pindutin natin ang Blueket. Ayan. So, kung wala kang account, maaari kang mag-create ng libreng account sa website ng Blueket. So, makikita natin dito ang sign up. Dito tayo magsa-sign up kung wala pa tayong account. Kapag meron naman na tayong account dito sa login, pindutin na natin ang login dahil meron na akong account sa Blueket. Dito na lang tayo sa login. Ayan. So, kapag naka-login ka na, i-click ang create button upang simulan ang paglikha ng bagong laro. So, makikita natin dito sa bandang kaliwa ang create button. Pipindutin natin siya para masimulan na natin ang pag-create ng bagong laro. So, mababasa natin dito ang question set creator.
Meron din dito ang cover image. So, dito tayo maglalagay ng mga larawan na gusto nating ilabay na akma sa ating gagawing mga tanong. Okay, so, pwede tayong kukuha ng mga larawan sa ating mga gallery, mag-a-upload ng file, mag-upload by URL. So, dito, makikita natin ang title. Dito natin itatype or ilalagay ang title ng ating gagawing quiz o laro. Halimbawa ay mga paalala at babala. So, ayan. So, dahil ang asignatura na igagawan ko ng laro ay Filipino. So, ayan yung titulo ng aking gagawing quiz. Dito sa description, dito natin ilalagay ang description ng ating gagawing quiz. So, ang description ng aking gagawing quiz ay isang laro na naglalaman ng mga babala at paalala na makakatulong sa pagiging maingat at malalahanin sa paligid. Okay, so maglalagay na rin tayo dito ng larawan. So, dapat may naka-download na mga larawan na para may gagamitin na tayo. Okay, so maghahanap lang tayo ng mga larawan dito. So, halimbawa ito ang ilalagay ko. Halimbawa, ayan. Yan yung ilalagay ko. And then, pindutin natin ang create. Hintayin lang natin hanggang sa mapunta sa add question. So, dito na tayo maglalagay ng ating mga tanong. Okay, so pindutin natin ang add question at dito na tayo gagawa ng mga tanong natin. Okay, dito sa taas, may time limit. So, ilalagay natin dito kung ilang minuto ang gusto natin. Dito naman, random order. Then, kung anong type ng test ang gagamitin. Dito tayo pipili kasi multiple choice po ito. And then, so, dito natin itatype ang ating question. So, halimbawa, anong paalala o babala ang ipinapakita ng nasa larawan? Okay, halimbawa, yan yung una nating tanong. So, magdadagdag tayo ng imahe. Okay, so, ito. Ayan. And then, dito naman sa apat na kahon, dito natin ilalagay ang mga pagpipilian. Una ay mag-ingat sa daan. Ikalawa, mag-ingat sa aso. Pangatlo, huwag pumitas ng bulaklak. At ikaapat na pagpipilian ay
madulas ang daan. So, halimbawa, yun yung nagawa nating tanong. So, pindutin lang natin itong save dito sa taas. Ayan, para i-check muna natin ang tamang sagot. So, kung ano yung nasa larawan, yun yung pipindutin nating sagot. So, ayan, mag-ingat sa aso. And then, ise-save natin. Ayan po. So, meron na tayong nagawang isang tanong. Kung gusto nating magdagdag pa ng maraming tanong, dito lang tayo sa add question. Pindutin lang natin ito at magdadagdag tayo ng mga tanong. Depende na po sa inyo kung ilang tanong ang gusto nyong idagdag. Pagkatapos ay i-save na natin. So, ayan, save set. Ayan na po, nandyan na po yung ginawa na natin. Kapag nailagay na lahat ang mga tanong na gusto nating ilagay sa ating quiz, ay siguraduhin i-save ito. So, pindutin ang save set para ma-save ang ginawang quiz. Pagkatapos i-save ang iyong quiz, maaari mo nang ibahagi ito sa iba sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng game code o pagbabahagi ng link ng iyong ginawang quiz. Sa wakas, imbitahin ang iba na maglaro ng iyong quiz sa pamamagitan ng pagbabahagi ng game code o link. Maaring sumali ang mga kalahok sa laro gamit ang code at subukan ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong ng quiz. Okay, subukan natin. Pindutin natin ang host para simulan na natin ang paglalaro. Ayan, so pipili tayo dito ng gusto nating game mode. Halimbawa, ang pipiliin ko ay ang Gold Quest. Then, pindutin ang host button. Okay, so dito, makikita natin ang Gold Quest setting. Dito, makikita natin ang time. Dito natin ilalagay kung ilang minuto ang kahaba ng pagsagot ng mga manlalaro. So, dito sa Gold Quest settings, i-check natin ang show instructions, allow late joining kung gusto nating sumali ang mga nahuling sumali. Hindi natin i-check ang use random names para mailagay ng mga manlalaro ang kanilang pangalan. Then, i-check natin ang allow students account. Pagkatapos ay pindutin na natin ang host now. Ayan. So, dito natin makikita ang game ID na i-share natin sa mga manlalaro. Dito sa bandang kanan, makikita natin dito ang copy joint link. So, pindutin natin ito para makuha ang link na i-share natin sa mga manlalaro. Ayan. So, kokopyahin natin at i-share. Ayan. So, dito ilalagay ng mga mag-aaral ang kanilang pangalan o nickname. Halimbawa ay Lynn. Then, pindutin ang arrow. Okay, so pili tayo dito ng avatar na gusto natin. Halimbawa, ang pipiliin ko ay ang chicken common. And then, pagkatapos pumili ay balik tayo dito sa host. Pindutin natin ang start para masimulan na ang paglalaro. Ayan. So, answer questions. Then, ito. Instructions, look up the host screen. So, hintayin lang natin hanggang sa magpakita ang mga tanong.
Ayan. So, ito yung unang larawan. Ang gagawin ay tingnan mabuti ang larawan. Piliin ang titik ng babala o paalala na nagsasabi ng tungkol sa larawan. May mga pagpipilian tayo dito. Una ay mag-ingat sa aso. Pangalawa, mag-ingat sa daan dahil madulas. Bawal tumawid dito. Bawal dumaan dito. So, ang larawan ay nagpapakita ng mag-ingat sa aso. Kaya, pindutin natin ang mag-ingat sa aso. Para pagpatuloy ay pindutin lang natin ito. Then, pipili ng gusto nating kahon. Nasa sa inyo kung alin dito ang gusto nyong piliin. Halimbawa, ito ang pipiliin ko. Then, click anywhere to go to next. Ayan yung susunod. Ang larawan ay nagpapakita ng maghugas ng kamay, basa ang sahig, pumila ng maayos, magsuot ng face mask. So, ang larawan ay nagpapakita ng magsuot ng face mask. Kaya pindutin natin ito. Para ipagpatuloy, pindutin lang natin ito. Ayan, so pipili ulit tayo ng gusto nating kahon. Then, pindutin. Okay, so, ang susunod na larawan ay nagpapakita ng pumila ng maayos, nakatayo sa daang may footprints, bawal dumura dito, maghugas ng kamay. So, ganun lang kadali ang paglalaro ng quiz sa Bluket. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga paraan kung paano gumawa ng quiz sa Bluket, ay maaari tayong makagawa ng isang quiz gamit ang Bluket. At maaari tayong makagawa ng isang masaya at interaktibong karanasan sa pag-aaral.